Sa mahigit 5 taong ko po ng pagiging ama, dito ko lang napagtanto kung gaano nakahibang ang asawa ko at kung gaano nakakapaliw ang pagiging isang housewife. Kwento ko po sa inyo. May 5 years old kaming anak, isang 3 months old na baby. Simula nung pinanganak yung bunso namin, nito lang ulit na iwang mag-isa yung asawa ko sa bahay. At kapag dalawa na pala ang anak mo, kailangan tag-isa kayo ng asawa mo at tututukan. Yung mga panganay nandun sa tatay, yung baby nandun sa nanay. At yung mahigit na 2 na pong anak dyan, ewan ko na lang sa inyo. So nitong nakaraang linggo, nawala ako ng 4 na magkakasunod na araw. 3 araw po ako nasa Boracay para sa company trip incentive kasi magandang benta ng mga kasama ko. At 1 araw po ako nasa planta para sa mga meeting. Habang ako po ay nasa beach at naliligo, dilubyo na pala ang sinasapit ng asawa ko sa bahay. Breastfeeding po yung asawa ko at dahil sanggol pa yung bunso namin, doon nakatuon yung full attention ng asawa ko. Kapag breastfeeding ho kasi, magdamag mo talagang karga yung bata kasi kinakailangan niyang dumede. Kaya itong panganay namin, aba po, magdamag din ang pagmamaktol at pagmamatigas ng ulo mula nung ako po'y umalis ng Tuesday hanggang sa pangalawang gabi na wala ako. Kaya po itong mula nung ikalawang gabi na yon at ika-4 na araw na ako'y nakauwi ng Biyernes, nag-iiyak na pala ang asawa ko sa pagod at bighati. Ginagawa naman niya lahat para mabigyan ng atensyon yung parehong bata, pero parang hindi sapat, kaya mahirap. Ako naman sa isip-isip ko, buti na lang kamo 2 bata lang yan. Dahil kung nandiyan pa ako, sabi ko sa kanya, 3 aalagaan niya. Pero seryoso, kapatid, mahirap maging magulang. Minsan napapaiyak ka na lang dahil binibigay mo na lahat, pero matigas pa rin yung ulo ng mga bata. At diyan po pumapasok ang ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 19:41 hanggang 44, kung saan napaluha si Jesus nung pumasok siya sa Jerusalem. Doon na naramdaman yung bigat sa kaalaman na magsisimula yung pangungutya, pang-aapi, pananakit, pagpapako sa kanya ng mga taong minamahal at pinagsisilbihan niya. Naluha po siya dahil sa katigasan ng ulo natin mula nung panahon na yon sa Jerusalem at hanggang ngayon sa kasulukuyan, parang baliwala lang ang pagliligtas ng Diyos sa buhay natin. At di lang dyan nagtatapos. Dahil sa katigasan ng ulo natin, sa pakabaliwala natin sa kanyang pagliligtas, darating daw, sabi ni Jesus, ang mga araw na tayo at ang ating mga kaanak, mga anak ay palilibutan, gigipitin, wawasakin ng mga kaaway. Kung bubuksan natin mata natin, kapatid, yung araw na yan, narito na yan. Garapalan na po ang paghahasik ng lagim ng kalaban. Garapalan ng kaharasan, pagkabastos, pagnanakaw, at pagsamba sa huwad na Diyos-Diyosan. Kaya isa lang po ang hiling ko sa inyo, kapatid, kahit anong mangyari, ang isang mabuting magulang gaya ng Diyos natin, hindi po yan lilisan at hindi susuko sa mga anak niyang matigas ang ulo. Pero kung may isang bagay lang na makapagpapagaan ng hirap at sakripisyo ng isang magulang, alam niyo po kung ano yon? Yun ay marinig mula sa anak ang mga salitang salamat at mahal kita. Salamat, mahal kita. Kaya bago po lumipas yung araw na to, huwag po natin kalimutang magdasal para pasalamatan at sabihan ng Diyos na siya po ay minamahal natin. Salamat sa pakikinig, anak ng Panginoon. Ikaw ay nasa landas ng pag-asa.